Florante at Laura. Maitim, masukal, tahimik at mapanganib. Ito ang mga katangian ng isang gubat na mapanglaw at dito rin magsisimula ang kwento ng matamis na pag-iibigan nila Florante at Laura. Sa gitna ng gubat may isang lalaking nakatali sa puno na animoy binugbog ng paulit-ulit at hinabol ang kanyang hininga. Ang pangalan niya is Florante. Habang nakatali sa puno, sinasabi niya ang kanyang mga nakaraan at isa na rito ang Albania, isang kaharian kung saan siya'y isinilang na ngayoy nangangamba. O aking Diyos Ama, nasaan? Nasaan ang iyong awa? Ako'y nananahoy, nakikiusap, humihingi ng tulong niyo, bugtong hininga. Patatawarin niyo akong lahat dahil hindi ko nagawang ipagtanggol ang ating kaharian laban sa taksil at walang awang si Adolfo. Tila yata wala nang nagmamahal sa akin na pagkapait ng aking buhay. Inagaw niya ang korona ni Haring Linceo upang magawa niya ang kanyang ninanais. Pati si Duque Briseo na aking ama ay kanyang dinaya. Sandaling nanahimik si Florante dahil sa sama ng loob, umiyak ng sandali. Matapos manahimik ay muli siyang tumawag sa Panginoon. O aking Diyos Ama, tila yata hindi dinidinig ang aking panalangin sa iyo. Hindi ko tuloy maalis sa aking isipan na ayaw niyo na akong tulungan. Kung ganun, paano na ako? Sinong aking malalapitan at makakapitan kung ang Diyos mismo ay ayaw na akong tulungan? Paalam na bayan ko. Paalam na rin sa'yo, Adolfong malupit. Laurang taksil. Paalam na sa inyo. Habang nagdurusa si Florante sa gubat, isang gererong morong nangangalang Aladin ang dumating sa gubat na pagod at naghahanap ng pagpapahingahan. O Flerida, o tadhana, kay lupit mo, kinuha mo ang minamahal ko. Habang si Aladin ay umiiyak at nagdudurusa, ay may narinig siyang tinig sa kagubatan at pagkatapos ay may nakita siyang lalaki.